Ang unang biktima ay binasag ang ulo at itinago sa ilalim ng tulay. Ang umaagos na dugo ay nagpula sa buong ilog. Ang pangalawang biktima ay pinutol ang carotid artery at binalot na parang mummy. Itinapon sa isang abandonadong gusali. Matapos ang autopsy, natuklas ang maraming uod sa loob ng kanyang tiyan. Habang naglalabas sa tabi ng ilog ang isang babae, bigla niyang napansin na naging pula ang tubig na galing sa itaas ng ilog. Nang mapansin niyang may kakaiba, sinundan niya ang agos patungo sa tulay sa itaas. Pagdating doon, isang bangkay ang nakita niyang isiniksik sa pagitan ng siwang sa tabi ng tulay. Makalipas ang wala pang isang segundo, dumating ang mga pulis sa lugar. Nang makita ang mukha ng biktima, agad na lugmok sa lungkot si Liang Dongni. Dahil ang biktima ay ang matalik niyang kaibigang si Wei Lan, isang mamamahayag. Batay sa temperatura ng bangkay, hininuhan ng forensic expert na mga 5 oras na ang nakalipas mula nang siya'y namatay. May ilang bahagi ng bungo ng biktima ang may fracture. Batay sa anyo ng sugat, ang ginamit na sandata ay tila isang metal na mapurol na bagay na may 15 cm ang lapad. Mabilis ang agos ng tubig sa pinangyarihan ng krimen, kaya mabilis ding nawala ang dugo ng biktima. Kaya't kumpirmadong sanhi ng kamatayan ay hemorrhagic shock. Ibig sabihin, buhay pa ang biktima nang itinago siya sa ilalim ng tulay, sa baywang at binti ng bangkay. May mga pasa at sugat na indikasyon ng depensa. Ipinapahiwatig nito na nakipaglaban pa siya ng matindi bago namatay. May isang butas sa ibabaw ng paa, at may kaunting tinta sa loob ng sugat. Kaya naman, ang ginamit na sandata ay posibleng isang uri ng ballpen. Ito ang tumusok sa kanyang paa. Kasabay nito, nakita ng pulis siya sa isang kanto sa residential area. Ang sasakyan ni Wei Lan. Bukod sa laptop sa loob, wala nang ibang bakas ng pakikipagbuno. Kaya naman, inutusan ni Xiaoyi ang mga pulis na tanungin ang mga residente sa paligid. Batay sa CCTV, noong ika-11, lumabas ng lungsod si Wei Lan at hindi na muling nakita. Matagal nang nakaparada roon ang kanyang sasakyan. Posibleng may nalalaman ang mga residente sa paligid. Pero kahit paikot-ikot na nagtatanong ang mga pulis sa lugar, lahat ay nagsabing hindi nila nakita ang babae sa larawan. Pero sa mga oras na iyon, pumasok si Liang Dongni sa isang maliit na tindahan. Sa isang tingin pa lang niya, nakilala niya agad ang suot ng tindera. Ito'y pag-aari ni Wei Lan, ang kanyang kaibigan. Sa pagtatanong niya na pag-alaman, nakamakailan lang, bumili ng gamit si Wei Lan sa tindahan. At siya pa mismo ang nag-alok na makipagpalit ng damit sa tindera. Nag-abot pa siya ng dagdag na 100 piso. Pagkatapos ay umalis siya na suot ang bagong palet na damit. Nang matagpuan ang bangkay noon, ang suot ni Wei Lan ay ang parehong damit. Ibig sabihin hindi nagsisinungaling ang tindera, dahil si Wei Lan ay isang mamamahayag, at pinalitan niya pa ang kanyang damit at nag-abot ng dagdag na pera. Kaya't iniisip ni Duzi na baka nagpapanggap si Wei Lan para mag-imbestiga ng ilegal na gawain. Kung ganun nga, malamang may mahalagang impormasyon sa kanyang laptop. Pero dahil naka-double encryption ang laptop, kasalukuyang sinusubukan pa rin itong i-decrypt ng tech team. Samantala, habang ginagawa ang autopsy sa bangkay, may natagpo ang isang papel sa tiyan nito. Base sa antas ng pagkabasa at lalim ng nilulon, hininuhan ng forensic na namatay ang biktima ilang sandali matapos lunukin ito. At malinaw na kusa itong nilunok ng biktima. Tiyak na may mahalagang clue sa loob nito. Ngunit napakadelikado na nitong papel ngayon. Kung bubuksan ito ng basta-basta baka masira ang laman. Kaya dahan-daang ginamit ng forensic expert ang tweezer para buksan ito. Kasabay nito, may 2 mag-uncle na namumulot ng basura sa abandonadong gusali, na nakakita ng maraming plastic mannequins. Akala nila ay jackpot na sila. Pero nang umakyat ang matanda sa itaas, para kolektahin ang lahat ng mga iyon, ay agad namutla sa takot ang matanda. Napasigaw siya sa gulat. Ang bangkay ay balot na parang mummy. Ang laman ng mukha ay halos matanggal gamit lang ang tweezer. May isang hiwa sa leeg na tumama sa lalogan. At nagsimula ng mabulok ang sugat sa mukha. Maging ang paa at mga daliri ay may senyales na ng pagkabulok. Natagpuan ang maraming itim na balakbak sa ilalim ng mga kuko ng biktima. Sunod na binuksan ng forensic expert ang tiyan ng bangkay gamit ang scalpel. Huwag matakot sa parte na ito mga kaibigan. Dahil sa loob ng tiyan ng biktima, ay natagpuan ang buhay na gumagapang na uod. Bawat isa ay aktibo at gumagalaw pa. Batay sa level ng pagkabulok ng bangkay, tinatayang higit 1 linggo na ang pagkamatay. Pero matapos suriin ni Liang Dongni ang talaan ng mga nawawala, wala siyang nahanap na tumutugma sa biktima. Maging ang mga residente malapit sa lugar, ay sinabing hindi nila ito nakita kailanman. Bagaman magkaiba ang paraan ng pagkamatay ng 2 biktima, pareho silang simple at luma ang kasuotan. Si Wei Lan pa nga ay sadyang nagpalit ng lumang damit noon.
At pareho ring itinapon ang kanilang bangkay sa iisang lugar. Dahil dito iniisip ni Xiaoyi, nasa dalawang kasong ito, ang pagkilos ng salarin at paraan ng pagtatago sa bangkay, ay may pagkakapareho. Posibleng iisa lang ang gumawa nito. Sa puntong ito may nakita ang forensic expert, na maraming patong ng insole sa sapatos ng biktima. Ang sapatos ay 3 size na mas malaki kaysa sa paa ng biktima. At ang brand ng sapatos na ito, ay nagkakahalaga ng mahigit 2,000 sa orihinal na presyo. Malinaw na hindi ito tugma sa simpleng pananamit ng biktima. Ibig sabihin, posibleng nabili niya ito sa isang ukay-ukay o second-hand market. Kaya agad na nagtungo sina Xiaoyi at Duzi sa isang second-hand na tindahan ng damit sa labas ng syudad. Ang mga damit at sapatos dito ay nagkakahalaga lamang ng 10 piso hanggang 25 piso. Ayon sa matamang pag-alala ng may-ari, mga 2 buwan na ang nakalipas. Isang babae ang bumili ng sapatos na iyon. Dahil wala siyang sapat na pera noon, pinilit niyang ibenta ito sa halagang 11 piso. Nakiusap siya ng mahigit 1 oras para pumayag. Sa huli napilitan ang may-ari na ibenta ito sa kanya. Sa mga oras ding iyon, dumaan ang asawa ng may-ari dala ang ilang damit. Sa isang sulyap pa lang niya, agad niyang nakilala ang sapatos mula sa larawan, binili ito ng ina ni Joyan. Nag-uwi pa raw siya ng ilang pares ng insole noon. Pero hindi nila alam ang tunay na pangalan ng babae. Ang alam lang nila dahil mahilig maglaro sa paligid ang anak niyang si Joyan. Tinatawag lang siya ng lahat bilang nanay ni Joyan. Dati raw silang nakatira sa Haokon. Ngunit matagal nang hindi nakikita ang mag-ina. Sa oras na iyon nakatanggap ng tawag si Xiaoyi mula sa forensic. Bukas na ang papel na nakuha mula sa tiyan. At may nakasulat na ilang pangalan sa ibabaw nito. Ngunit sobrang malabo na ng sulat dahil sa pagkabulok. Matapos ibaba ang tawag, inutusan ni Xiaoyi si Duzi na magsagawa ng investigasyon sa Haokon. Siya naman ay bumalik sa presinto para pag-aralan ng papel. Mula sa pagtatanong sa ilang matatandang babae sa may entrada ng nayon. Nalaman nilang ang ina ni Joyan ay si Lee Qiumei. Matagal na raw umalis ang mag-ina sa baryo. Ang asawa raw ni Lee Qiumei ay isang halimaw. Dahil hindi siya nagkaanak ng lalaki, dinala ng lalaki ang kabit sa bahay habang siya ay nagpapagaling pa lang sa panganganak. At pinagsilbihan pa siya ni Lee Qiumei. Kapag hindi sila sumusunod, binubugbog silang mag-ina, kalaunan ng mga nakangkabit ng isang lalaki. Itinaboy palabas ng bahay sina Lee Qiumei at ang kanyang anak. Simula noon, wala na silang matirahan. Ayon sa ina ni Lee Qiumei, ang babaeng ikinasal ay parang tubig na ibinuhos, di na pwedeng isalo. Kapag bumalik ka sa bahay ng magulang pagtatawanan ka lang ng mga tao. Kaya't wala na silang makain ni matirhan. Isang araw nakita silang namumulot ng pagkain sa labas ng bahay. Naawa ang isang residente, at inanyayahan silang kumain. Pero hindi inaasahan na bago umalis, ninakaw nila ang 5,000 piso sa bahay. At dahil doon binugbog pa ng asawa ang may-ari ng bahay. Agad tumawag si Duzi kay Xiaoyi para i-report ang impormasyon. Pagkarinig ng pangalang Lee Qiumei, agad na nagulat si Xiaoyi. Dahil kabilang ang kanyang pangalan sa listahan sa papel. Kasabay nito, na-crack na ng IT department ang password sa laptop ni Weilan. At ang laman nito ay isang undercover report tungkol sa Weishi Moral Academy. At nasa itaas ng papel ang pangalan ng nasabing paaralan. Ibig sabihin, nagnakaw si Lee Qiumei ng pera para makapag-aral sa paaralang ito. Ngayon nag-uugnay na ang kaso ng 2 biktima. At ang itinuturong aral ng paaralan ay kung paano pagsilbihan at alagaan ng mga lalaki sa tahanan. Lahat ng estudyante ay katulad ni Lee Qiumei, na sinasaktan ng asawa, inaabandona. Itinuturo sa kanila na ang pinakamahalagang tungkulin ng isang babae ay alagaan ang kanyang asawa at paglingkuran ang kanyang lalaki ng maayos. 3 tao ang nabigla at napatulala sa nakita nila. Matapos ang ilang tanong, nalaman nilang ang lecturer ay si Sunmin. Sa tulong niya nakausap nila ang punong guro ng paaralan si Director Zhang. Ngunit ang matandang ito ay puro malalalim na kasabihan ang sinasabi. Kaya't nalito ang 3, ngunit ang talaan ng mga estudyante sa paaralan ay eksaktong tugma sa papel na nilunok ni Weilan. Ang ipakita nila ang litrato ni Weilan para kilalanin. Iginiit ni Director Zhang na hindi niya ito kilala. At anuman ang itanong, puro hindi ko alam lang ang sagot niya. Dahil dito, inutusan ni Xiaoyi si Duzi na magsiyasat sa mga estudyante sa klase. Ngunit pagkalabas pa lang ng 3 ng pinto, agad na kinuha ni Director Zhang ang kanyang cellphone. At may tinawagan, ngunit nakita mismo ito ni Xiaoyi. At gaya ng inaasahan, nang dumating sina Duzi at Liang Dongni sa classroom upang magtanong, inutusan ni Sunmin ang mga estudyante na bumalik sa dormitoryo at mag-aral. Maupo kayong lahat, pasensya na pero hindi pwede yan. Kailangan naming tanungin kayo ng paisa-isa. May lakas kayo ng loob na magtanong-tanong sa mga kababaihan. Hindi ba't kabastusan yan? Pasensya na pero wala kaming magagawa.
Sa sandaling matapos ni Duzi ang sinabi, agad hinayla ni Liang Dong ni si Sun Min papunta sa labas ng silid. Ngunit sa sumunod na segundo, mas mabuti pang tumahimik kaysa magsalita ng sobra. Ang pagsasalita ng sobra ay masama, tanging ang katahimikan ang wasto. Huwag husgahan ang di mo lubos na nalalaman. Huwag magsalita ng basta-basta, Mr. Sun. Binabalaan kita, kung patuloy kang hahadlang sa investigasyon namin, aarestuhin na kita, ginoong pulis. Kayo po ang humahadlang sa klase ko. Maayos akong nagtuturo rito. Napakahina naman ng dahilan yung hulihin ako. Ang mga estudyante ay tila na engkanto. Isa-isa nilang binibigkas ang dizigway, mga patakaran ng estudyante. Lahat ay walang emosyon, tulala. Parang mga kahoy na manok, hindi maimbestigahan ng maayos. At dahil wala ring search warrant sa ngayon, wala nang magawa ang tatlo kundi pansamantalang umalis. Ngunit pagkalabas pa lang nila ng gusali, pagkababa nila ng gusali, nakita nilang may girong binubugbog ang isang batang babae. Hinayla ng babae ang buhok ng bata, at paulit-ulit na ibinabangga ang ulo nito sa pader. Nang maagapan ito, hindi na humihinga ang bata, wala nang malay. Pero ang paliwanag ng guro, nagtuturo lang daw siya. Wala talagang matinong tao sa paaralang ito. Kaya't agad inutusan ni Xiao Yi si Duzi na dalhin ang babae sa presinto. Matapos ang beripikasyon, napag-alamang ang batang babae ay si Joyan, anak ni Lee Qiumei. Maraming bali sa katawan ng bata, at matagal na rin siyang kulang sa nutrisyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagigising sa ospital. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, ang babae ay si Hao Ying. Siya ang direktor ng pagtuturo sa academy. Ibig sabihin, siya ang nagtatala ng lahat ng pangalan sa listahan ng estudyante. Ngunit habang nakaupo siya rito, patuloy pa rin siyang bastos at palaban. Pinipilit niyang siya'y nagtuturo lang daw talaga. Pero nang sabihin ng mga pulis, na si Joyan ay kritikal na at walang malay, at malamang siya'y makukulong, biglang natakot si Hao Ying. Wala na ang kayabangan niya kanina. Ayon sa kanya, huling beses niyang nakita si Lee Qiumei ay kalahating buwan na ang nakaraan. At hindi raw niya alam kung saan ito pumunta. Dahil marami raw estudyanteng biglang umaalis, kapag hindi na kayang bayaran ang susunod na SEM. Kaya hindi na raw nila hinahabol pa ang mga ito. Ngunit nang sabihin ni Xiao Yi, napatay na si Lee Qiumei, halos mapasigaw sa takot si Hao Ying. Sinabi niyang ang listahan ay iniutos lamang ni Director Zhang. At wala na raw siyang ibang alam pa. Dahil dito agad nagsagawa ng search operation ang pulisya oong gabi ring iyon. At nagtungo sila sa opisina ni Director Zhang. Sa loob ng opisina natagpuan ng forensic team ang maraming kalmo sa sofa. At may puting likido sa ibabaw ng upuan. Sa mesa nakita rin nila ang maraming lecture notes. Detalyado roon ang schedule ng bawat estudyante araw-araw. Mga klase at mga gawaing dapat gawin. Lahat ay nakasulat ng malinaw. Ibig sabihin, maaaring may mga clue rito ukol sa dalawang pinaslang. Samantala naman, ang boss ni Weilan. Matapos makita ng boss ni Weilan ang mga undercover topics na sinulat niya, pumunta siya sa presinto para magbigay ng impormasyon. Kapag ang mga mamamahayag ay pupunta sa undercover na misyon, hindi nila ginagamit ang kanilang tunay na pangalan. Pagkarinig nito, agad ipinakita ni Xiao Yi kay Hao Ying ang larawan ni Weilan para kilalanin. Sinabi niya na ang babae ay nagngangalang Wang Lan, at bagong estudyante sa semestreng ito. Kasama niya noon ang 4 pang babae. Si Hao Ying mismo ang nag-asikaso ng kanilang enrollment. Bakit ka pumunta rito? Ayaw na niya sa akin. Sabi niya hindi raw ako mukhang babae. Wala raw akong alam. Sabi niya kahit kailan ay hindi ko siya maiintindihan. At dinala pa niya ang kabit sa bahay namin. Hindi ako makapapayag. Bakit hindi ako pwede? Lahat ng pumupunta rito ay katulad mo rin. May masakit na nakaraan. Maniwala ka sa akin, basta't sumunod ka lang. Hindi mo na mararanasan muli ang hirap. Mula rito makikita na si Weilan ay naghanda ng husto bago mag-imbestiga. Ngunit makalipas lang ang ilang araw. Habang nagroronda sa gabi si Hao Ying, narinig niyang kinukumbinsi ni Weilan si Joyan sa banyo. Na tumakas silang dalawa. Dahil sa insidenteng ito, pinarusahan ni Hao Ying si Weilan. Pinaglinis ng pasilyo sa loob ng 1 linggo. Sa takot at ekspresyon niya halatang hindi nagsisinungaling si Hao Ying. Samantala, ang forensic team ay nagsagawa ng pagsusuri sa likido at kalmo sa sofa. Matapos ang pagsusuri, nakumpirma na ang itim na balakbak sa kuko ni Lee Qiumei ay tumutugma sa materyales ng sofa. At ang puting likido ay semen ng tao. Tumugma ito sa mga sample mula sa katawan ni Lee Qiumei. Ibig sabihin, malamang ay ginahasa si Lee Qiumei ni Director Zhang Weishi. Sa mismong sofa ng opisina, ang mga kalmo sa sofa ay mula sa matinding paglaban ni Lee Qiumei. Ngunit patuloy na itinatanggi ni Zhang ang pananakit at panggagahasa. Kaya't si Duzi ay naghanda na ng mga sample ng buhok at semilya para sa pagsusuri.
At kung magtutugma ang resulta, at mapatunayang siya talaga ang may-ari ng semilyang iyon, kung gayon may karapatan kaming hinalan kang ginahasa at pinatay si Lee Q-mei. Ginoong pulis, wala akong kasalanan. Hindi ako ang pumatay kay Lee Q-mei. Magsabi ka na ng totoo. Sa labas mukha kang inosente, pero sa likod mas masahol ka pa sa hayop. Para makuha si Lee Q-mei, pinaasa mo siyang pwede siyang maging lecturer ng eskwelahan, na may malaking komisyon daw sa kinabukasan. Si Lee Q-mei na galing sa probinsya, ay madaling naloko sa ganitong pangako. Unti-unti mo siyang tinulak sa patibong hanggang sa sofa. Habang hindi siya nakabantay, agad mo siyang pinwersa ng walang alinlangan. Kasunod nito, gamit ang marumi mong mga kamay sinimulan mo siyang paghipuan. Itinuro sa inyo ni Ginoong Son, na ang mga babaeng matapang ay hindi magiging masaya. Ang babae ay dapat laging nagpapasaya sa lalaki. Ngayong araw ituturo ko ang huling leksyon. Ang pagiging mahinhin ang pinakakaakit-akit sa isang babae. Ginawa ng hayop na ito ang panggagahasa bilang isang leksyon. Habang umiiyak at nagpapalag si Lee Q-mei ng buong lakas. Sa huli pa rin, hindi nito napigilan ang halimaw sa kanyang ginagawa. Para kay Zhang Weishi, sa kanyang isipan, hindi ito panggagahasa. Ginamit ko lang ang banayad na paraan. Tulad ng ulan sa tagsibol na hindi maririnig. Para ibalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Ang babaeng hindi inaasam ng lalaki ay kaawa-awa. Ganoon din ang lalaking hindi inaasam ng babae. Kaawa-awa rin. Ang dati mong asawa, malamang siya ang nagdulot ng malalim na sugat sa puso mo. Natanging sa pananakot at pananakit sa mga inosenteng babae. Mulang-muling naramdaman ang respeto sa sarili. Ang sinabi ni Xiao Yi ay tumama sa pinakamalalim niyang sugat. Isang araw habang pauwi galing trabaho, nakita niyang nakaparada ang bisikleta ng kanyang asawa sa gilid ng daan. At ang asawa niya ay nasa loob ng kotse ng ibang lalaki. Habang gumagawa ng masiselang bagay, nakita lahat ni Zhang Weishi ang pangyayari. Ngunit imbes na magulat walang pakialam ang babae. Sa halip ay tinanong pa siya na busog ka ba sa panonood? Gusto mo palitan ko? May ibang lalaki akong pwedeng iuwi sa'yo. Sabay itinapon ang kanyang panty sa mukha ni Zhang Weishi. At bago umalis ang lalaki sinabihan pa siya ng masakit na salita. Uy kuya, ang sarap pala ng asawa mo. Ikaw ba ang pumatay kay Lee Q-mei? Hindi ko siya pinatay. At tungkol kay Wei Lan sa litrato, iginiit ni Zhang Weishi na hindi niya ito kilala. Dahil halos isang buwan na raw, na hindi siya sangkot sa pamamalakad ng mga estudyante. Makaraan ng investigasyon kinumpirma ng mga pulis, na noong araw bago at matapos mapatay si Wei Lan, wala siya sa lungsod. Ibig sabihin wala siyang tsansa na gawin ang krimen. At si Lee Q-mei ay biktima na niya. Kaya iniisip ni Xiao Yi, na malamang ay hindi na siya gumawa pa ng isa pang krimen. Maaaring nagsasabi siya ng totoo. Isa pa, kumpirmado na si Wei Lan ay talagang nakapasok sa paaralang iyon. Ngunit walang anumang lead tungkol sa kanyang pagkamatay. Pero ayon kay Duzi, ang pagkamatay ng dalawang biktima ay siguradong may kinalaman sa eskwelahan. Ang problema ngayon ay, una hindi nakikipagtulungan ang mga estudyante. Pangalawa walang ni isang CCTV sa buong eskwelahan. Walang ideya kung sino ang maaaring gumawa ng krimen. Upang maresolba agad ang kaso, nagpasya si Xiao Yi na gumamit ng pinakasimpleng paraan. Ang siyasatin, ang mga tala sa lesson plans para sa isang linggong aktibidad ng dalawang biktima. Sunod inutusan si Liang Dongni, na siyasatin ang impormasyon ng tirahan ng lahat ng estudyante at guro. Kahit hindi sila makipagtulungan, maaari pa rin nilang tukuyin kung sino ang may kakayahang itago ang bangkay sa lugar ng mga barong-barong. Matapos ang magdamagang pagsusuri at pagtutok, nakakita si Xiao Yi ng isang entry sa notebook na kapansin-pansin. Ang tunay na diwa ng birtod ng babae. Ang babae ay dapat tiisin ang sakit sa katawan. Kalimutan ng likas na pagkababae. At sundin ang kanyang asawa. Doon lang niya maiintindihan ang tunay na pagmamahal. Itinuturo ng eskwelahan ang ganitong kaisipan bilang lehitimong aralin. Sa mga araling ito nakasulat pa, hindi naguhugas ng plato. Walang birtod. Kung magpalit ng lalaki mabubulok ang mga kamay at paa. Kapag sinaktan ka huwag gumanti, kapag minura ka manahimik ka lang. Ang pagmi-makeup ng babae ay kasalaan ng paparusahan ng langit. Ito ay malinaw na pagsalungat sa kultura at moralidad. Ang tanong ngayon, sino ang pinakaapektado sa mga araling ito? Kaninong lesson plan notes ito? Ang notes na ito ay pag-aari ng girong may kapansanan sa paa, si Sunmin. Kasabay nito natuklasan ni Liang Dongni, na sa lahat ng guro at estudyante, tanging si Sunmin lang ang nakatira sa barong-barong area. Ngunit nang puntahan nila ang bahay nito, makapal na ang alikabok sa ibabaw ng mesa, at sa bintana ng kabilang kwarto, may nakasabit na mahabang kadena. Sa ibabaw ng bangkong may nabubulok ng pansit, halatang may ikinulong sa loob ng bahay. Ayon sa kapitbahay na tinanong ng pulis,
Matagal nang hindi umuwi si Sunmin, 1 taon na raw. Napakatrahedya ng buhay ng babaeng ito. Maagang namatay ang kanyang unang asawa. Ngunit hindi inaasahan. Pinilit siyang ipakasal ng pamilya sa kapatid ng asawa. Ang kapatid ay halos parang hayop sa kalupitan. Hindi niya pinapalabas si Sunmin sa bahay. Kapag lumabas siya kahit kalahating hakbang, binubugbog siya ng walang awa. Dahil sa pambubugbog ng kapatid nasira ang mga paa ni Sunmin. Ibig sabihin ng kadena sa bahay ay para ikulong siya. Sa mga oras ding iyon, nagtuturo si Sunmin ng kanyang huling leksyon sa mga estudyante. Dahil sa pambubugbog noon siya ay nabaliw na. Puro tungkol sa kung paano paglingkuran ng asawa ang sinasabi niya. Kung sinasaktan ka sa bahay, ibig sabihin may pagkukulang ka pa. Ngunit ang mga nasa silid ay puro manekan lamang. Nagsasalita siya mag-isa sa harap ng mga ito. Bakit kayo hindi sumasagot?